Una po sa ating mga balita, hindi kailangang mag-hoard dahil sapat ang supply ng mga bilihin. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayan sa harap ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Sinabi yan ng Pangulo matapos pangunahan mismo ang pag-iinspeksyon sa pamilihan. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa Agora Market sa San Juan City, inikutan ng presidente ang mga tindahan ng bigas, gulay at karne. Normal lang muna ang ating mga presyuhan. Maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. Ayon sa Department of Trade and Industry, nangako na ang mga manufacturer na ipapako muna ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng kape, noodles at delata. At least for the next 30 days, wala po tayong price increase for basic necessities and prime commodities. So, there's no need for people to panic. Pero kung lalagpas pa ng isang buwan, We can't guarantee because of the worldwide crisis that's happening now. That's beyond our control. huwag naman sana apela ni Nancy na apektado na ang budget sa bigas. Yung 54 po na binibili ko ay naging 62 na po. Mabigat po para sa aming apat. Kasi yung dati po na nakaka 10 kilos po ako, hindi ko na po nabubuo na 10 kilos. Kada weekly tumataas ng piso. Dahil po siguro sa pagtaas ng presyo ng gasolina, kaya naapektuhan po yung mga paninda namin. Sabi ng DA, dapat naglalaro lamang sa 45 hanggang 48 pesos ang kada kilo ng inaangkat na bigas. Pero sa monitoring ng ahensya, may ilang tindahan na nagbibenta hanggang 58 pesos kada kilo. Hindi reasonable yung pagtaas ng imported rice dahil ang cost niyan mababa pa pagdating. Inirekomenda na ng Agriculture Department kay Pangulong Marcos ang pagpapataw ng price cap sa imported rice. Sa ilalim ng Price Act, maaaring makulong at magmulta ang lalabag sa price cap. Definitely may namamantala. The price of imported rice should not go beyond 50. Binabantayan din ng DA ang presyo ng gulay. Ginagamitan kasi ng gasolina at abono ang pagtatanim nito. We expect na tataas ng 2 piso per kilo at least lahat ng bagay dahil sa logistics cost ng fuel pa rin, no? Para maparating nga yung ating mga produce to the market. Kung masyado mataas at mahirapan ng consumer, we might need to do something with the prices para baka temporarily wala munang kita lahat at cost lang muna lahat para makatulong sa overall situation ng taong bayan. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.